Ang tanong ng taong bayan, bakit pa nangungutang na napakalaki na lampasan na natin yung pandemya? Nasagot partially ni Secretary Balisacan na sinabi niya na infrastructure. Pero kapag tinignan mo naman yung infrastructure, yung sinasabing 5.9% ng total napupunta sa investment infrastructure, ang katanungan naman na talagang hindi maintindihan, nung panahon naman ni Presidente Duterte, ganyan din ang numero, hindi naman nadagdagan. On top of which, ang dami-dami pa natin inutang para sa bakuna. Bakit tuloy-tuloy ang pangungutang natin samantalang tapos ng tinatawag na pandemic? I think kasi yung sa bakuna, we stop borrowing money for that. In fact, baka isusoli pa natin. Meron po tayong mga unutilized loans sa COVID. We are going to return them to sa ADB, ganun, sa World Bank. No? Patuloy po tayong nanghihiram for the infra. I think if I'm not mistaken, 20% po ng ating budget, 20% is infra. 21.6. Maybe we should get a listing of the 21.6 po. Kasi ang bilang namin, nasa 5.9% lang. Exactly as you stated. 5.9 of GDP po. GDP. But it is around 21% of the budget. Of the budget. Siguro yun ang kailangan natin natin pagkat hindi nga natin maintindihan kung bakit ganun kalaki samantalang nalampasan na natin yung pandemya. At yun nga, the Treasury is projected to increase its cash position by 863 billion through loans as budgetary support to fund all the programs. But considering the lower than expected economic performance, the revenue will inevitably decrease as well. So how do we justify once again the additional borrowing given a poorer collection rate than expected? Yung project ninyo last year, iba kasi sa nangyaring actual I don't know who will answer. I will answer. Yung pong, I think we should not overreact to the slowdown in the second quarter because as RC said, we still think we can make the 6 to 7% macroeconomic assumptions, and our assumption is that we will continue to grow at between 6.5 to 8%. Yung pong second quarter assumption is because nga of the higher spending the previous year. Kasi ang term mo ang statistics is lagi year on year. You compare this quarter to the quarter last year. And that was election year. And historically, makikita ninyo na yung final year ng any president, sumisirit talagang gano'n ang ekonomiya. And then the following first year ng bumababa po. Okay? So let's not overreact to that slowdown in the second quarter po. Earlier, nasabi na long-term at saka fixed ang interest rate. Pero naalala ko na yung interest rates na pinag-uusapan last year were at 3%, 4%. Ngayon, yung computation natin magbabago kasi tumaas hanggang 6.5%. Kahit sabihin pa ninyo na 5%. Yung realidad nasa 5.5 to 6.5. So, meron ba tayong listahan para mapatunay na talagang 5% na lamang ang average? Hindi naman lumulobo. Kasi halos doble to 3% yung pinag-usapan last year. Ang realidad nasa 6.5 Actually, ma'am, yung pong sa interest rate po natin, kung titignan, versus po nung sa pre-pandemic, we're just at the same level. Kasi nga po, nakikita mo, given the credit rating, yung pong creditworthiness ng Philippines, hindi po nag-increase yung pong sinasabing premium over the credit ng Pilipinas. So, na-maintain po natin yon given already our credit rating as well. Ngayon din po, sa ating mga domestic borrowing, So you're saying we can afford to borrow even in this high interest climate? so Is that what you're saying? Hindi po namin Kasi nakita. dati last year sabi niyo, pag naging mahal yung interest, di na tayo mangungutan, di na natin kakayanin
what we're saying po, ma'am, na yung pong interest rate na nakukuha po natin ngayon is already same as yung po sa pre-pandemic. Unang-una po, nakikita Pero natin. sabi mo 5%. Yung pre-pandemic natin, umaapak ng 3 to 4. Paano naging pareho yun? Hindi naman po kasi po, ma'am, nung pong sa pre-pandemic, we're also around 4 to 5%. Ngayon po, ang isa pong why we are borrowing lows, lalo na po sa domestic, nakikita sa auction na lang po, makikita natin na we are still flush with liquidity. So, yung pong panghihiram, Masarap marami naman pakinggan, talaga flush with liquidity. Feeling mayaman tayo ngayon, hindi po yung tayo, kundi the market, the domestic Sorry. market po. Natuwa kasi ako doon sa flush with liquidity. Yung po, Wala lang. So, we're able to already bring down the interest rate. Nung nakita, even this afternoon po, nung nag-auction tayo, nakita namin na we're able to really can even afford to cut down yung sa auction rate sa aming mga auctions para maibaba pa po yung interest rate. Pangalawa po, nung po nag-issue po kami nung ROP, mga dollar loans natin last January, ang order book po for the Philippines, $28 billion and we only borrowed $3 billion. So that means malaki po yung order book, pwede po natin i-compress in terms of the spread that the investors are asking for. Okay. So parang sinasabi po natin ngayon na ang Philippines, in a way, given already the way investors perceive our creditworthiness, that we can afford them to ask for a lower spread levels po. So that would also bring down, kahit na tumataas po yung US Treasuries, as long as our premium is also being reduced. Okay. Mahihingi na lang siguro ako ng 21.6% ng GAA na sinasabi nasa infrastructure at siguro from the BSP head, kung maaari, yung 6.25% na interest, i-maintain po ba natin yan o tuloy-tuloy o tataas pa po? Dahil yan rin ang sinisisi sa bagsak na economic performance ng second quarter po. Magandang tanong yan. Yung 6.25, Kayong maging manghuhula po. yung ang nag-uusapan doon yung real rate, no? So yung 6.25%, tanggalin natin yung target na 3%. So ang real rate ng pangungutang 3.25. Medyo bababa pa yon. Yung estimate natin ng yung tamang-tama lang for the long run, for an economy growing as fast as ours, nasa 6.8. Yun ang medyo delikado na pag lumagpas pa tayo doon. So, 3.8 in real terms. So hanggang 6.8 tolerable, sabi ninyo? In real terms, ma'am. In real. Yeah. Real meaning, Nominal. tulog po ako. Nominal Sabi nyo real ngayon is 3.25. Yung 6.25 hindi po totoo. Parang ganon. Ay 6.25 nominal minus the inflation rate. That minus inflation. Nagiging real. So pwede kayong tumaas ng 6.8% na 6.8 real or nominal. improves Nominal 6.8. sa nominal. Oo, hindi pa yun makakasabagal sa economy at that. Kinabahan na naman ako kung real na naman po. Dahil hindi na naman tayo mayaman yan. Yeah. Opo. Nominal. Okay po. The treasurer also mentioned the peso to dollar exchange rate, which is slowly creeping up to over 57 pesos, far above the DBCC projections. Does it affect our debt payments and the numbers contained in the GAA submitted to the Senate? Yeah, the question was, yung exchange rate natin, DBCC pegged it at a lower rate. We're now going beyond 57 pesos to the dollar. Malayo na yun sa mga numerong binigay ninyo sa amin. So, how will this affect the debt payments? Lolobo pa ba yan? As it is, di ba, 15% increase na. Pag bumagsak pa rin ang presyo, bumagsak pa rin ang halaga ng peso, mas lalong lolobo yung interest and other payments. Ang average po, ang assumption natin is 53 to 57. Yes, but we're now Pero beyond ang 57. importante po, average for the year. So we're still within the range po. Yes, we have more local loans than dollar.
Saka ma'am, in the Is there a way to get a breakdown on those long-term and fixed interest loans as well as the domestic versus foreign? we can provide ma'am. Yes, if you would. Thank you very much. Last question na lang by way of information, Joel. Kay Secretary Amina, may sinabi po kayo kanina na ang sabi at utos ng World Bank, dapat manatili sa 5% itong unprogrammed natin. Bakit? At saan nila sinabi? Dahil dati, alam ko, lampas 5% tayo sa unprogrammed. Suntok sa buwan, ala chamba, kontento na kami. Follow, like, and subscribe. News 24 Philippines Daily News.